Katatapos magbigay si Pangulong Donald Trump ng isang agarang pahayag at sinabi niyang papunta na ang delegasyon ng Amerika sa Islamabad para ipagpatuloy ang negosasyon sa Iran. Ngunit sinabi niyang wala pa ring pag-asa sa kasunduang pangkapayapaan ngayon. Hindi rin dumalo si pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, J.D. Vance, sa negosasyon at muling umiinit ang digmaan sa gitnang silangan. Ipinatawag ni Pangulong Trump ng Estados Unidos ang emergency meeting sa Situation Room ng White House kamakailan para talakayin ang muling pagsiklab ng krisis sa Strait of Hormuz at negosasyon sa Iran. At napansin ng mga insider na ang mga matataas na opisyal ng militar ay umalis sa White House kamakailan nang walang anumang komento na nagpapaiwatig ng pagpupulong ay lubusang sarado sa publiko. Bukod sa kanila, dumalo rin sa pagpupulong ang lahat ng opisyal na may tungkulin sa militar at ekonomiya ng digmaan. At dito mahalagang banggitin na eksaktong kaparehong emergency meeting na may parehong mga kalahok ang naganap sa White House isang araw bago magsimula ang digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran noong Pebrero 28. Pagkatapos ng pagpupulong, pinalawig ng kagawaran ng Tesoreria ng Estados Unidos ang pagtanggal ng parusa sa langis ng Russia na may malaking ibig sabihin. Sinimulan na ng militar ng Estados Unidos ang pagsamsam sa mga tanker ng langis. At lahat ng ito ay nangyayari kasabay ng pagtatapos ng tigil putukan sa ika-21 ng Abril. At ngayong araw, hayagang inakusahan ni Trump ang Iran ng napakabigat na paglabag sa kasunduang ito at sinabi niyang napakabastos ng ginawa ng mga Iranian. Bukod pa rito, mariing pinabulaanan ng Iran ang lahat ng pahayag ni Trump tungkol sa mga konsesyon na di umano'y tinanggap ng Tehran. Ipinapahiwatig nito na maaring muling sumiklab ang labanan sa lalong madaling panahon kung walang magiging anumang konsesyon mula sa Iran sa Islamabad. Sabay nating talakayin ang paksang ito. Ako si Alexei Pechi, sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung sa tingin ninyo mahalaga ang channel na ito, maaari ninyo itong suportahan sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor. Kung paano ito gawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito o sa QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Muling uminit ang digmaan sa gitnang silangan matapos ang 2 linggong tigil putukan. Alam na muling isinara ng Iran ang kipot ng Hormuz at nagbukas pa ng putok sa isang tanker na dumadaan sa kipot. Ngunit may lumitaw na mas mahahalagang palatandaan na nagpasya na ang White House na lumipat sa bagong yugto ng digmaan. Sisimulan ko sa pagsasabi na sinabi ngayon ni Donald Trump na matinding nilabag ng Iran ang tigil putukan. Gayunpaman, tiwala si Trump na makakamit pa rin ang kasunduang pangkapayapaan sa Tehran. At sinabi niya at ito ay isang sipi, mangyayari ito sa mabuting paraan o sa masamang paraan. Sunod, sinabi ni Trump na ang mga kinatawan ng Amerika ay patungo sa Islamabad at darating doon bukas ng gabi para sa mga pag-uusap. Pero kahit paano, ang retorika ni Trump tungkol dito ay napakabastos pakinggan. At kung sa madaling salita, sinabi niya na ito na kumbaga ang huling pagkakataon para sa isang kasunduan na siya mismo ay hindi naman talaga gaanong naniniwala. Sabi niya, pipilitin pa rin natin silang sundin ang mga kondisyon na inilatag natin mula simula. At kailangan ding banggitin na sa Islamabad, tanging sina Stephen Witkoff at Jared Kushner lang ang pumunta. Hindi pupunta sa Islamabad si Vice Presidente J.D. Vance ng Amerika para sa negosasyon sa Iran. Bakit kaya? Dahil hindi nagawang tiyakin ng Secret Service ang seguridad ng Vice Presidente sa ika-24 ng buwan. Kaya napagdesisyunan na hindi na lang siya pupunta doon. Sa kanyang panig, tinawag ni Esma El-Bagay, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, na ilegal at kriminal ang pagharang ng US sa mga pantalan ng Iran. Ipinapakita nito na hindi rin magbibigay ng anumang konsesyon ang Iran. Narito pa ang isa pang kawili-wiling bagay na gusto kong talakayin kasama kayo. Noong nakaraang araw, napansin na lumabas mula sa White House si General Dan Kane, ang tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos. At umalis siya sa White House nang walang anumang komento para sa media. Maliwanag na sinubukan nilang itago ang pagbisitang ito pero napansin pa rin ito ng mga mamamahayag. Matapos ang lihim na pagdating ni Dan Kane sa White House, nalaman na sumali siya sa isang closed-door meeting ukol sa mga sanksyon. Sa pagpupulong sa Situation Room, kasama ang iba pang matataas na opisyal ng administrasyon ni Donald Trump.
Noong Sabado, ipinatawag ni Pangulong Donald Trump ang pagpupulong sa Situation Center ng White House para talakayin ang krisis sa Hormuz Strait at negosasyon sa Iran. Sa huli, kinumpirma ng mga source na nasa critical na punto ang sitwasyon kaugnay ng Iran. Inasahan na magtatapos sa loob lang ng 3 araw ang bisa ng kasunduan sa tigil putukan. Paulit-ulit na ipinagpaliban ng ilang araw ang eksaktong petsa ng pagpupulong ng mga negosyador ng Amerika at Iran. Kahit lilipad ang delegasyon ng Amerika sa Islamabad, walang palatandaan na magbubuma ang pag-uusap na ito. Parehong hindi sang-ayon ang dalawang panig sa mga kondisyong binibigay ng isa't isa. Ipinapakita ng kilos ng Iran na hindi pa sila handa sa kasunduang ipinagyayabang ni Trump. Halimbawa, muling ipinataw ng Iran ang mahigpit na kontrata sa militar, kinontrol ang Hormuz Strait at ipinagbawal ang malayang pagdaan ng komersyal na barko dahil ito sa naval blockade ng Estados Unidos ng Amerika. Ito ay inihayag ng opisyal na tagapagsalita ng Central Command ng Islamic Republic na Khatam al-Anbiya si Ibrahim Salfagari. Narito ang kanyang sinabi, ang mga Amerikano na kilala sa paglabag sa mga obligasyon ay patuloy nagsasagawa ng pamimirata at pandarambong sa dagat sa ilalim ng tinatawag na blockade. Ibinalik na sa dati ang kontrol sa Hormuz Strait at mananatili ito hanggat di tumitigil ang Estados Unidos sa pagharang sa mga daungan ng Iran. Pero malinaw na ayaw ng Estados Unidos itigil ang blockade. Bilang tugon sa Iran, sinabi ng Estados Unidos na magsisimula na ang mga sundalong Amerikano na sumampa sa mga tanker ng langis at barkong pangkalakalan na konektado sa Iran at sakupin ang mga ito sa internasyonal na tubig sa mga susunod na araw. Desisyon ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump, palakasin ang ekonomikong presyon sa Tehran. Ayon sa Wall Street Journal, layunin nitong pilitin ang rehimeng Iranian na buksan ulit ang Strait of Hormuz at magbigay ng konsesyon sa kanilang nuclear program. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ang opisyal na tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, si Ismail Bagay na nabanggit na natin kanina, ay nagsabi na hindi kailanman tinalakay ng Iran ang paglipat ng kanilang enriched uranium sa mga Amerikano. Ito ay taliwas sa naunang pahayag ni Donald Trump. Iginit niya na hindi na pag-uusapan ang opsyong ito. CP. Ang enriched uranium para sa amin ay kasing banal ng lupa ng Iran at hindi ito ipapasa kahit kanino at sa anumang pagkakataon. Sa ganitong paraan, itinanggi niya ang pahayag ni US President Donald Trump na pumayag ang Iran na ibigay sa mga Amerikano ang enriched uranium mula sa mga pasilidad sa Isfahan, Natanz at Fordow. Pinabulaanan niya ang pahayag ng pinuno ng White House na balak nilang hukayin ang material mula sa mga guho gamit ang excavator at dalhin ito sa Estados Unidos habang sinasabing walang kapalit ang Tehran, na nagsabing ang kasunduan ay nagkakahalaga ng $20 bilyong at binanggit din ang impormasyon ng media tungkol sa kahandaang pumayag na ibigay ang pinagyamang uranium mula sa mga pasilidad sa Isfahan, Natanz at Fordow. Gayunpaman, ipagpapatuloy ng Tehran ang pagtindi sa kanilang mga prinsipyo ukol dito. Dahil dito, nanatiling hindi nalutas at pareho pa rin ang antas ng issue sa nuklear tulad bago ang digmaan. Ayon sa presidente, pumayag ang Iran sa pagsasara ng kipot at kinilala ang mga ulat ng pag-atake at insidente sa mga barko sa rutang ito. Ipinahayag ito wala pang 24 na oras matapos sabihin ni Trump na maari mapirmahan ang kasunduan sa pagtigil ng digmaan sa Natanz sa 1 o 2 araw. Sabi ng White House, kung walang agarang malaking pagbabago, posibleng sumiklab muli ang digmaan sa mga darating na araw ayon sa pulong ng kanilang task force. Ayon sa pahayag ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald, dapat sana siyang lumahok partikular sa susunod na round ng negosasyon sa Iraq. Pumayag ang mga Amerikano. Bisita si Sekretaryo Mark Rubio, kalihim ng depensa, sa Isfahan, Fordow. Kalihim ng pananalapi si Scott Bessent. Dumalo rin sa pagpupulong si Susie Wiles, pinuno ng administrasyon ng White House. Ang espesyal na makabayan, sa ganitong paraan ay pinabulaanan si Donald Trump na nagsabing ang mga Amerikano ay pinayagan sa mga enriched na pasilidad ni General Dan Kane. At kapansin-pansin na ang White House ay hindi man lang nagbigay ng anumang komento tungkol sa pagpupulong na ito. At higit pa ron, kung hindi lang napansin ang aksidenteng pagalis. Дом Дэна Кейна, то, возможно, эта информация... Natanz at Fordow, at hindi sana ito lumabas sa publiko.
Ibig sabihin, malinaw na tinago talaga nila ang pagpupulong sa Situation Room ng White House. Sa ganitong paraan, pinabulaanan niya ang pahayag ni Pangulong Trump na nagsabing bago magsimula ang digmaan laban at siya ay sumang-ayon. Parehong sitwasyon, parehong situation room. Noong Sabado, habang nagsasalita sa media tungkol sa enriched mula sa Natanz, nagbiro siya na gusto nilang isara muli ang kipot at dinagdag na ayon sa kanya, hindi kayang i-blackmail ng Iran tayo. Sa ganitong paraan, pinabulaanan niya ang mga Iranian. Mahalaga rin na sinabi ni Donald noong Sabado ng gabi na pumayag ang Iran na ibigay sa mga Amerikano ang pinagyamang uranium. Ngunit dumating na ang sumunod na araw at wala pa ring bagong komento mula sa White House. Pinabulaanan ni Natanz ang sinabi ni Pangulong Donald na tutuloy pa rin sila sa Islamabad para sa mga pag-uusap na halatang wala ng pag-asa. Mahalaga ring banggitin na pumayag din si Trump at nag-ingat sila ng kaunti. Ang mga Amerikano ay may lisensya para magbenta ng langis at produktong petrolyo ng Russia na naipon na sa mga tanker mula pa noong 17 ng Abril. Mahalaga ring agad itong iniulat sa kagawaran ng tesoreria ng US matapos ang pagpupulong sa White House. Kahit sinabi ni US Treasury Secretary Scott Bessent na hindi na palalawigin ng Washington ang pag-alis ng parusa sa langis ng Russia dahil wala ng pangangailangan, taliwas ito sa sabi ni Trump na hindi kailangan ng mundo ang langis. Biglang nagbago ng isip si Bessent at ipinagpatuloy ito, kaya pinayado ng mga Amerikano hanggang Mayo 16 siguradong may dapat pag-isipan dito. Natanz at Fordow. Dito ako titigil. Isulat ang opinyon at konklusyon sa komento. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at I-like. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechenyu. Ang link ay nasa video description. Kung mapabulaan na ninyo ang sinabi ng presidente ng YouTube channel, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ito sa pamamagitan ng donasyon, halimbawa sa Patreon. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Natanze Fordow. Paalam sa lahat.